today. Ngayong umaga, nakapanayan namin si Senator Bato de la Rosa. He believes na ang dokumento ay authentic na ginawa mo with your direct live testimony and positive assertion na yung dokumento na yan ay sa akin. Among other physical evidence examination na ginawa niya bilang isang police din na batikan kagaya ninyo bago kayo mag-PDEA investigator. Ngayon, malinaw, ang gustong malaman ng taong bayan mula sa inyo. What made you come out? Aside sa sinabi mo na naguguluhan ka sa pang-iskandalusong revelations ng isang vlogger doon kahapon sa iyong revelation, do you believe that it is time for the people, the Filipino people, the nation, to realize na napakadelikado kung hindi maibunyag ang involvement ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa drug abuse that you were knowledgeable directly when you were still with PDEA at ngayon napagtakpan ito sa loob ng mahigit 10 taon at naging bunga nito na elect siya bilang presidente. Are you on that line of moral recovery and redemption? Pwedeng padagdag ha, sir. Kasi sa experience ko, no, under this administration, yung mga dating mataas ang respeto ko, nakita ko mas tahimik pa sa bato. Mas tahimik pa at saka duwag na duwag sila ngayon. Yes. Nawalan ako ng respeto sa maraming tao. Narinig ko na nababayaran sila para tumahimik at wag na magsabi ng katotohanan. At marami pa ngayon, no, na ginagamit yung salitang red tagging na dati alam nila hindi totoo, etc., etc., para lang may pwesto, para lang may pera, etc. Diba? So, sir, pero ikaw, pwede din naman kasing tumahimik ka eh. Pwede naman yun eh. Diba? I mean, yung sinasabi ni Eric, no, na at saka yung nakita namin sa hearing, no, kahapon, napakaliwanag, no. Besides your courage, no, napakaliwanag kung sino ang paniniwalaan namin, kung kredibilidad. Na napakaliwanag din ng pagsisinungaling ni D.G. Lasso, who is a personal friend of ours. So, ang tinatanong namin dito, gaano kahalaga dito sa iyo? Bakit mo pinipili ang landas na ito? At in-identify mo ang pananagutan ng Pangulong ito mula noon hanggang ngayon, ito ba'y para i-recover ang dangal at integridad ng opisina ng Pangulo at isalba ang bayan? Ganon po ba ang direksyon ng inyong pagtataya ng inyong dangal at buhay? Ganito po yun. Doon po sa tanong ninyo, no, bakit yung iba na mas piniling tumahimik na lamang kaysa kaysa ipaglaban yung issue o makailang dito sa issue na ito. Hindi po natin sila masisisi sapagkat sa kanilang sa kanilang pamumuhay mas pinipili nila yung kapakanan at seguridad ng kanilang pamilya. Hindi po natin masisisi sapagkat alam naman po natin na kakaiba itong impluwensya ng kasalukuyang gobyerno. Kapag ikaw ay sumalangsang o anuman, talagang inangyari nga po dyan sa inyong istasyon, kahit na ang sinasabi walang sapat na basihan, nagkaroon ng agarang pagpapasya para magkaroon ng ng indefinite suspension. Pero yun yung doon sa parte na yun, nasasabi ko lang dahil nga isa ito doon sa mga isang nakikitang halimbawa. Ngayon, dito sa na ito, yung sa aking paglabas, dumating ako doon sa point magmula nung makita ko at masabihan ako dito tungkol dito sa inilabas ni Maharlika. Kung mapapansin nyo, yung pagitan ng pagkakatuklas ko sa pagkakalathala nitong mga confidential documents na ito, umabot na humigit kumulang 5 araw. Doon, yung sa loob ng 5 araw na yun, magmula nung matuklasan ko ito, ay nagkaroon ako ng pakikipag-usap doon sa dati kong kasamahan. At ito, dumating doon sa point na sinabi na i-deny ko yan, i-deny na lang natin yan. Yes. At para wala nang gulo. Ngayon, doon sa pag-deny na yon, para wala nang gulo, ako bilang nasa labas at sila nasa loob. Ano na lang ba kadali
na ang isang accountability o isang pananagutan, basta na lamang nilang itatanggi, makaligtas lamang. Hindi man lang ba nila iniisip ang magiging kapahamakan ng taong naging parte ng trabaho na yan. Tignan ninyo, ikaw, nandiyan ka sa loob. Mayroon ka pang inaasam o pinoproject na kinabukasan. Profesional at personal. Yung kasama mo nasa labas. Pero alam mo, yung trabaho na yan. Bakit hahayaan mo yung kasama mo na alam mo yung trabaho na yan? Kung mo ba yung kasama mo, siya lang ang nakapirma at ikaw hindi nakapirma, okay lang. Ibig sabihin, okay lang sa'yo na mamatay yung kasama mo na yan dahil wala na siya dyan sa loob ng ahensya na yan. Yan yung isa dun sa ano. Kaya dumating sa akin sa punto na magpasya at sabihin ang totoo sa aking may bahay. Ang aking may bahay, mula umpisa ng aking panunungkulan sa gobyerno, hindi po siya nakikialam sa aking trabaho. Siya, kahit may dumarating yang mga kasama ko na yan sa trabaho, dito sa bahay, tinatanggap po sila ng tao ng aking may bahay. Pinakikiharapan po sila. Talagang pinakikisamahan. Pero, kailanman hindi siya nakikialam sa usapang trabaho. Dumating po doon sa point na sinabi ko, Mama, may problema ako. Merong pinipresenta ito, panoorin natin. Kasi nagkausap kami sa telepono nung kasama ko. Binanggit ko sa kanya yung pangalan. Pinakita ko sa kanya yung message. Pinakita ko sa kanya yung pinanood namin. Ang unang reaksyon ng may bahay ko, kotse mo yun, di ba? Kasi binanggit yung unang controlling letter ng kotse ko. Yes, tama. Sabi niya, paano yan? Sabi niya ganun. Totoo ba yan? Yun ang tanong niya sa akin. Totoo ba yan? Sabi ko, Mama, yung ano na yan, ako nakapirma dyan. Sabi ko. Sabi niya, paano yan? Nakausap na ba si, sabi niya, si Francia? Sabi ko, ano sabi niya? Tanggi na lang daw namin. Sabi ko sa kanya. Tanggi nyo na lang. Sabi niya kung pero hindi ka ba mapapahamak? Yun ang sabi niya. Sabi ko, ang problema, pag tinanggi ko ito, at nakuha nila yung original na dokumento at dinala doon sa question document ng NBI o ng PNP, ikukumpara yung pirma ko at saka yung hawak nilang dokumento. Alam mangyayari? Di makakasuhan ako ng perjury. Kaso na naman, sabi niyang gano'n. Hindi ka pa nga nakakabangon sa mga kinakaso sa'yo ng mga kalaban mo dyan sa PIDEA. Sabi ko, paano ang sabi ko sa kanya, araw-araw, hindi siya mapakali, tulot siya. Ano ba naman yung pinagpapapasok? Sabi ko, Mama, trabaho ito. Hindi ko matagal na yan. Bakit ginagamit na ganyan? Sino nagpalabas niya? Hindi ko rin alam. Sabi ko sa kanya. Hindi ko alam. Tapos sabi niya, ikaw kung ano-ano kasi ang pinapasok mo. Sabi ko, Mama, matagal na akong wala na akong halos dyan. Hindi ko sabi kong ganun. Tapos, dumating yung, sabi niya, ba't hindi ka nalang sumulat doon sa hanggang sa napagpasahan namin, nasulatan, si Director General Lasso, sabihin sa kanya na wala akong kinalaman. Kasi talagang, walang ibang pagbibintangan, kundi ako. Kasi ako yung nandun nakapangalan. Madaling nagpalusot, yung ibang kasamahan ko dyan, madaling magpalusot na wala sila accountability kasi wala silang pirma. Wala silang pirma. Talagang ako maiipit. Kaya sumulat ako. Sinabi ko sa kanila na hindi ako nagpakalat ng dokumento na yan. Pero yung dokumento na yan, ito yan.
pinaliwanag ko kung anong nangyari dyan. So, yun po yung nung nasulatan ko, gumaan yung pakiramdam ko. Umaasa ako na ipatatawag ako ng Philippine Drug Enforcement Agency para at least magkaroon ng kaliwanagan. Kung sino yung pangalat, paano kumalat, paano lumabas, saan nakalagay ito. Pero wala po ako natanggap na patawag mula sa Philippine Drug Enforcement Agency. Okay. Pinapiparnis ko po ang Office of the President dahil sila po yung nasa ilalim po nila, yung Philippine Drug Enforcement Agency. Pwede po nilang utusan ang kahit naman sino ahensya para magsagawa ng investigasyon patungkol po dyan sa mga dokumento na yan. Pero wala din po akong hanggang sa nagpasya po ako na sulatan din ang Blue Ribbon Committee at saka yung Public Order and Safety and Dangerous Security. Drugs. Kasi nga doon po sa mga dokumento na post ni Maharlika, ang isa doon sa mga nakakatakot doon ay yung information o yung classified information na nilalaman ng dokumento na yon. Na nag-circulate sa social media. Ngayon, nagtataka lamang ako dito kay Director General Lasso. Sa halip na i-address niya ng tama yung problema sa pagkalat ng dokumento at dun sa mga tao na naandonan. Ang ginawa niya, nagbistula siyang abogado nung personalidad na naandun sa dokumento na subject ng dokumento na yon. Kaya nagtataka ako sa kanya, bakit ganon? Parang kakaiba yung mandato doon sa kanyang ginagawa. Kasi ang kanya naging reaksyon, dinismiss niya na ang dokumento peke. At parang ikaw pa ang inoperate at inatake. At kaya ka napilitan magsalita na ang laman ng pre-operation report, which tinutumbok ang mga personalidad such as Maricel Soriano, Bongbong Marcos Jr. or Bongit doon sa mga report na ito, ay totoong naganap at dapat tiningnan ng PDEA kung bakit nagkaroon ng leakage, hindi nung hinabol ka. Tama po ba? Kaya ka sumulat upang sana ay maituwid na ito ay hindi nanggaling sa iyo. Dalawang bagay po Yung ko na gusto kong mapanagot, yung may nasa likod ng pagkakalabas niyan. Okay. Pangalawa, dahil lumabas na nga po yung mga dokumento na yan bilang alagad ng batas at ngayon isang NGO na na anti-drugs advocate. Gusto ko magkaroon ng pananagutan, ng accountability. Ayun. Kung ikaw ay may mandato na ayon sa batas, kagaya ng Comprehensive Dangerous Drugs Act, wala ka bang gagawin? Wala ka bang motopropyo na gagawin para imbestigahin ito? Yung mga lumalabas na issue patungkol doon sa di umano'y paggamit ng illegal drugs ng Pangulo, wala ka man lang bang gagawing hakbang katulad ng ginagawa laban sa mga ordinaryong tao na nire-report na sinasabing involved sa kalakaran o sa paggamit ng illegal na droga? Tama. Kumbaga sa ito, ang batas ba natin magkaiba? Valid question. Pagka ikaw, kung ikaw ba ay mahirap o ordinaryong tao, sakop ka ng batas? Valid. Kung ikaw ba ay nasa mataas na posisyon o nasa mayamang angkang ka o nakakariwasa ka, exempted ka? Ilang beses kong binabasa ang probisyon ng Republic Act 9165, ito ay ginawa, in-address para sa kahit na sinong tao na lumalabag Sa batas. sa batas na gumagamit o nagbebenta o nasa negosyo ng illegal na droga. Klaro. Wala naman pong lahat po yan sakop. Naka-address po yan sa any person. Nakalagay po yan. Yun lang po yung sa akin. Sana ginagawa ng tama yung trabaho. Ngayon po, sa kasalukuyan, tatapatin ko kayo at ngayon po lang babanggitin sa inyo bago ang Med 7. Sinisikap ko pong makontak
binabalikan ko yung mga tao na po pwedeng maging daan upang mapalutang ko yung confidential informant sa Senado. Ayun. Klaro. Binabalikan ko yung mga yung mga nangyari noon kung paano dumating sa opisina yung confidential informant.